Uy mga mahilig sa kasaysayan. Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamasasakit na kamatayan sa kasaysayan. Humanda na kayo dahil medyo mabigat ang ating paglalakbay. Una, pag-usapan natin si Vlad the Impaler. Kilala sa kanyang brutal na pamamaraan, tinutusok ni Vlad ang kanyang mga kaaway sa mga tulos na kahoy. Ang mga tulos ay maingat na pinatalas at nilagyan ng grasa para patagalin ang paghihirap. Ang mga biktima ay itinataas at dahan-dahang ibinababa sa tulos. Inaabot ng ilang oras, minsan kahit araw pa, bago mamatay. Ang lagim na dala ni Vlad ay sobrang kilala, kaya siya ang naging inspirasyon para kay Dracula. Sunod, mayroon tayong Brazen Bull. Mapanlikha at malupit, ang sinaunang instrumentong ito ng pagpahirap ng mga Griego ay isang guwang na toro na gawa sa tanso. Ang mga biktima ay kinukulong sa loob at sinisilaban sa ilalim. Habang umiinit ang metal, sila ay inihaw ng buhay. Ang toro ay dinisenyo para gawing parang ungol ng toro ang kanilang mga sigaw na ginagawang isang nakakapangilabot na palabas ang pagbitay. Ngayon, lumipat tayo sa ika-16 na siglong England. Si Catherine Howard, ang ika-5 asawa ni Haring Henry VIII, ay nagkaroon ng isang kalunos-lunos na katapusan. Inakusahan ng pagtataksil, siya ay pinugutan ng ulo. Ngunit ang masakit ay ang paghihirap niya sa isip bago ito. Ayon sa mga kwento, tumakbo siyang sumisigaw sa mga pasilyo ng Hampton Court Palace, humihingi ng awa, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na talim ng palakol ng berdugo. Narinig niyo na ba ang scaphism? Ang paraan ng pagbitay na ito ng mga Persiano ay tunay na nakakatakot. Ang hinatulang mamatay ay hinuhubaran at inilalagay sa loob ng guwang na puno o sa pagitan ng dalawang maliliit na bangka. Pinakain sila ng gatas at pulot. Nakalaunan ay nagdudulot ng matinding pagtatay. Habang sila ay nakalutang sa isang mabahong lawa, naakit ang mga insekto sa dumi, at dahan-dahan silang kinakain ng buhay sa loob ng ilang araw o linggo. Panghuli, pag-usapan natin ang pagkamatay ni Saint Lawrence. Noong panahon ng Imperyong Romano, siya ay hinatulan na ihawin ng buhay sa isang higanteng parilya. Ayon sa alamat, sa kabila ng matinding sakit, nanatili siyang palabiro. Sa isang punto, sinabi niya raw, "Baliktarin ninyo ako, luto na ako sa kabilang banda." Isang mapait na kabalintunaan sa kanyang pagiging martir. Ang mga kamatayang ito ay hindi lamang mga nakapanghihilakbot na kwento, kundi mga paalala ng pinakamadilim na bahagi ng sangkatauhan. Ang paghihirap na dinanas ng mga individual na ito ay isang malaking kaibahan sa mga pagsulong na nagawa natin sa karapatang pantao at hustisya. Kung nakita ninyong kawili-wili ang paglalakbay na ito sa pinakamalalang kamatayan sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ipaalam sa akin sa mga komento kung aling makasaysayang pangyayari ang gusto ninyong talakayin ko sa susunod. Hanggang sa muli, manatiling mahusisa at patuloy na tuklasin ang nakaraan. Paalam!